Welcome to Miss Kali Vlog. Samahan niyo akong pakinggan ang part 5 ng ating story. Hapon na nang makarating kami sa koridor. Makulimlim pa rin ang langit at may mahinang ambon. Nakatulog kami parehas sa ferry. Dala na rin siguro ng pagod sa biyahe at sa ginawa namin kanina. Malamig ang hangin sumalubong sa amin sa isla. Sariwa at amoy probinsya kahit alam mong malapit ka pa rin sa Maynila. Dumaong ang ferry at kasama ang iilang pasahero ng huling biyahe papunta sa isla, bumaba kami at sinalubong ng replika ng trambya na siyang maghahatid sa amin sa nag-iisang hotel doon, ang Corregidor Inn. Magkatabi kami ni Maxine sa tram. Backpack lang niya ang dala namin at isang paper bag ng mga napamili kong damit para sa 2 gabing pamamalagi namin dito sa isla. Hindi pa man kami nakakapaglibot ay kita na agad namin ang ganda ng lugar. Karamihan ng lupa ay natatakpan ng damo at ng matatayog na puno. Walang ingay ng sasakyan at walang masyadong tao na palakad-lakad sa gilid ng kalsada. May ilang mga guardhouse na nadaanan namin. Nagpapaalala ng nakaraang humubog sa makasaysayang isla. Unang beses naming parehas na makarating dito sa koridor at kita sa mga mata ni Maxine ang excitement. Palingalinga siya at para bang hindi mapakali sa bagong tanawing nakapaligid sa amin. Napatitig ako sa kanya. Ngayon lang kasi ako nabigyan ng pagkakataon na mamasdan siya ng malapitan nang walang ibang iniisip. Hindi nagmamadali at walang halong kamunduhan. Tinatangay ng hangin ang kanyang manipis na buhok, kaya't nabilitan siyang gawing headband ang dala niyang puting panyo na lalong nagpaaliwalas ng kanyang muka. Napatingin siya sa akin at ngumiti. Thank you. Ngumiti lang ako at lumingin muli sa labas ng tram. Natalaw ko na ang Corregidor Inn na magsisilbing tuluyan namin sa 2 gabing pamamalagi namin dito. Makaluma ang itsura ng lugar, nabagyo naman sa karakter ng buong isla. Pula ang malatisang bubong nito at puti ang dingding. Sa unang tingin ay aakalain mong lumang dormitoryo noong panahon ng Kastila. Malalaki ang bintana nito, ngunit alam mong malaki na rin ang nabago dahil sa mga air conditioning unit na nakalagay sa mga to. Pataas ang kalsadang tinatahak ng aming sasakyan papunta sa entrada ng hotel. Kapansin-pansin ang mga halamang nakapaligid dito na nakatanim sa mga plant box na yari sa malalaking bato. Una akong bumaba ng tram. Dala ko ang backpack at ang paper bag. Inalalayan ko sa pagbaba si Maxine. 2 babae ang sumalubong sa amin at bumati. Dire-diretso kami papanig sa front desk ng inn. Sinundan namin ang mga kapwa turista na kasabay namin sa tram. Si Maxine ang nag-check-in at nakipag-usap sa reception. Nakatayo lang ako sa lobby at pinagmasdan ang ganda ng lugar. Makintabang sahig na gawa sa kahoy at ang mga dingding ay napapalamutian ng iba't ibang larawan mula sa mayamang kasaysayan ng lugar. Kaunti lang ang mga tao. Mukhang karamihan ay day tour lang at hindi mag-overnight. Lumapit sa akin si Maxine. Room is ready. Kaso wala na raw guided tour ngayon eh. Bukas na raw ang next schedule. Okay lang. Sa Lunes pa naman ang uwi natin eh. Mas okay nga makapagpahinga muna tayo, ang sabi ko. Pumasok kami sa aming kwarto na nasa parehas na parapag ng lobby. Maliit lang, may isang kama na pangdalawahan, TV at CR. Hindi naman kami nag-expect ng kahit na ano, dahil libre naman lahat to at maganda pa rin naman kahit maliit. Humiga agad si Maxine habang nilapag ko sa loob ng isang cabinet ang mga dala namin. Ang bilis ng oras, 4 p.m. na agad. Gutom na ako? Ano, merienda tayo? Wika ni Maxine.
O sige, maghihilamos lang ako. Lagkit ang mukha ko eh. Tumayo siya agad ng kama at hinawakan ako sa braso. Ang arte mo, lika na, mamaya ka na maghilamos. Nakangiti siya sa akin kaya wala na akong nagawa kung hindi ang sumunod. Kung di ka lang maganda eh. Naku, biro ko habang sinasara ang pinto ng kwarto. Nagtanong kami sa reception kung saan may pwedeng makainan ng merienda at nagtungo kami roon. Open air ang dining area. Isang malaking terrace ng hotel na may mga mesa at upuan. May ilang mga tao, pamilya, couple, barkada. Naupo kami sa pinakasulok na mesa kung saan tanaw na tanaw ang dagat na nakapaligid sa isla. Umorder kami ng pagkain sa lumapit na waiter. Malaki ba tong island? Tanong ni Maxine. Hindi naman. Mga 5 square kilometers. Sabi ko, anong lugar yun? Sabay turo niya sa malayo. Hindi ko sure kung Bataan o Cavite. Nilapag ng waiter ang kape at tinapay na binili ni Maxine sa mesa. Bakit Corregidor? Ha? Sponsored ng Quizby yung company na nagmamanage nitong resort. So yan yung grand prize. I mean, bakit Corregidor yung name ng island? Natawa kami parehas. Bukas pa yung guided tour, di ba? Pabiro kong sagot. Apatan ang upuan ng mesa at pinili naming maupo na magkatapat. Iniwan naming bakante ang maupuan sa gilid namin. Uminom siya ng kape bago nagsalita. Oh, masama bang magtanong? Ang sungit mo? Tatanda ka agad yan. Wika niya. Spanish term kasi ang corregidor, sabi ko. Ha? Di ba World War II ito sikat? Paano ng Amerikano tsaka Hapon? Yes, pero panahon pa lang ng Kastila, ginamit na nila tong island na to para i-check yung mga papeles ng mga barko na papasok sa Manila Bay. Kaya nga corregidor, ibig sabihin, to correct or check. Wow, sabi ni Maxine. Mula sa pagkakasandal ay umayos siya ng upo. Ipinatong niya ang kanyang mga siko sa mesa. Pinagdikit ang kanyang mga palad at pinatong dito ang kanyang maamong muka. Parang bata na naghihintay sa susunod na kwento. Suot pa rin niya ang headband na panyo kaya't kitang-kita ang kanyang buong muka. So, paano nagkaroon ng mga Amerikano dito? Tanong niya. Strategy kasi to dahil nga parang gate siya papasok sa Manila Bay. So, ginawa tong stronghold ng Amerika nung sila naman ang sumakop sa atin. Yung mga sundalong Amerikano, tinawag nila toong The Rock. Tapos, yung mga sundalong Kano ang nag-develop nitong island. Nilagyan nila ng ospital, school, barak, sinahan at kung ano-ano pa. Tapos, nasira to nung sinakop ng Japan ang Pilipinas noong 1942. Oh, kaya ba puro ruins na lang? Oo, lahat ng building dito nasira. Walang kahit isa na natirang buo. Grabe pala, no? Naglaban pa ulit kasi dito. Kasi diba 1942, natalo ng Japan ang Amerika. Nakontrol nila ang Corregidor. Pero noong 1945, binawi ng Amerika ang isla mula sa mga Hapon. Uminom ako ng kape. Tumingin sa magandang view ng dagat at bumaling ulit ang tingin sa magandang muka na nakaharap sa akin. Nox, dami mong alam ah. First time mo ba talaga dito? Tanong niya. Oo naman. Ngayon lang ako nakapunta dito. Lahat ng sinabi ko sa'yo, nabasa ko lang sa libro. So, mahilig ka sa history? Yup. Talaga? Eh bakit ka napunta sa engineering? Yun lang ang pwede sa scholarship ko eh. Engineering or sciences. Or tambay habang buhay. Nagkatawanan ulit kami. Nagtama ang tingin naming dalawa at sa unang pagkakataon, hinayaan naming magkatitigan ang aming mga mata. Unti-unting nawala ang tawa at naging ngiti. Para bang parehas kaming naghihintay na may magsalita. Para bang parehas kaming naghihintay kung saan pa makakarating ang kwentuhan namin.
Lumapit sa amin ang waiter at nagtanong kung maaari ba kaming lumipat ng mesa. Nasa likod niya ang isang matandang lalaki, nakaupo sa wheelchair at itinutulak ng isang staff ng restaurant. Puti ang manipis niyang buhok at hukot ang kanyang balikat. Kulubot ang kanyang balat. Payat ang kanyang pangangatawan na nababalot ang jacket na asul na nakapatong sa polo niyang puti. Mahaba ang kanyang binti. Siguro mga 6-footer din siya nung kabataan niya. Makintab ang balat niyang sapatos at may kinang na tela ang suot niyang pantalon. Yan kasi lagi niyang pwesto, sir, pag nandito siya. Marami namang bakanting upuan, ngunit ayaw na naming makipagtalo. Tatayo na sana kami ni ate nang magsalita ang matanda. Nagpakilala siya. Si Lolo Ben, parang Amerikano. It's okay, you don't have to leave. So please just sit if you don't mind. Wika ni Lolo Ben. Ngumiti siya sa amin ni Maxine. Hindi ko alam kung anong trip ng matandang to, pero wrong timing ang dating niya. Kung kailan ko naman ine-enjoy ang time namin na magkasama ni Maxine, tsaka naman siya darating. Iniwan siya ng restaurant stop at sinabing babalikan na lang siya matapos siyang kumain. Inilapag ng waiter ang tea at tinapay ng matanda at nagpaalam na rin tong umalis. Magkaharap kami ni ate sa apatang upuan at si Lolo Ben ay nasa kanan ko. Nakaharap siya sa dagat at umiinom ng tea. Ngumingiti siya sa tuwing magkakatinginan kami. Siyempre, kami ni Maxine, hindi na masyadong nakapag-usap. Nakakailang kasi. It's good to see a couple enjoying the beauty of this island. Wika ni Lolo Ben. No, Lolo, we're not a couple. Hindi pa tapos ni Maxine ang sasabihin ay sumagot na si Lolo Ben. I am old enough to know one when I see one young lady. By the way, Lolo, lagi po ba kayo dito? Tanong ni Maxine. Iniba agad nito ang topic. Not really. I visit once a month. Tuloy ang matanda sa pagkain ng tinapay at pag-inom ng tea. Kami naman, paubos na ang tinapay at kape. Tahimik lang ako at di naman kasi ako pala kwento sa mga tao ngayon ko lang nakilala. Wow, ang dalas niyo po dito? Kami nga po ngayon lang kami nakarating dito eh. I love this place. I really do. Fresh air, quiet, and reminds me a lot of my time here as a soldier. Wika ni Lolo Ben. Wow, hindi ko inakala na sundalo pala siya. Naiba bigla ang mood ko. Ginanahan akong makinig sa mga kwento niya. They say wounded soldiers are the bravest. I was just serving my country and in turn, your land. So, nasugatan din po kayo noon? Tanong ni Maxine. Yes, I was once hit by rocks coming from the explosion from the bombs. Tinuro niya ang kanyang balikat. Oh, buti di po kayo napuruhan. Tanong ko naman. I was wounded, but Gloria took care of me. Sino po? Gloria. She was a nurse. I still remember vividly up until today her beautiful face, her smile, and how she makes me feel okay even without saying a word. Di ba talaga pag sundalo? We spent almost our free time together. Uy, si Lolo nag-e-emote. Sumimangot ako kay Maxine. Sign na huwag niyang asarin ng matanda. Malayo pa rin ang tingin nito at halatang galing sa malalim na alaala ang kanyang kwento. Sorry naman. Sagot ni ate sa akin pero pabulong. Saan na po pala si Lolo Gloria, Lolo? Kasama niyo po ba siya dito? Tanong ni ate. Gloria is always with me. In my heart and in my mind. Wala na po siya. Sorry to hear that po, Lolo. Sabi ko. The most intense battle here in Corregidor happened from May 5 to May 6. It was nearly a month since I came here for shelter. The days leading to the fall of the island were hell. On the 3rd of May, we received information that the strongest attack will happen in 48 hours. The generals, they sent the nurses and other wounded soldiers to Cavite through a boat on the dawn of the 4th of May.
They knew the island was about to fall, and we should at least save some. That was the last time I saw Gloria. Kita na ang luha na nasa gilid ng mata ni Lolo Ben. You never saw her after po? Nakita ko rin si Maxine na maluha-luha na rin sa kwento ni Lolo. Sinubukan kong paagaanin ang timpla ng usapan. Lolo, ang pogi niyong yan, sigurado nakapag-asawa kayo kahit hindi si Gloria. Tanong ko. No. In fact, I stayed here in the Philippines hoping that one day we will meet again. Hindi po kayo nag-asawa? What for? If it's not Gloria, then what for? Para po may kasama kayo sa buhay. You don't love for the sake of being with someone. Kumagat siya ng tinapay at pinunasan ng luha na nasa gilid ng mga mata niya. Nakatingin lang kami ni Maxine at naghihintay ng susunod niyang sasabihin. You love because you found that piece of your soul in her. And from that moment you knew that it's indeed love. You just want the rest of your life together. To start at that very moment. I felt that with Gloria. I knew I found that piece of me in her. Hindi kami nakapagsalita ni Maxine. That's why you guys are lucky. Because you have each other. Gloria and I spent less than a month together. I failed to make the most out of it. If I only knew, I could have spent all those days with her showing her how much I love her. Napansin kong pinunasin ni Maxine ang luha sa mga mata niya. Si Lolo naman, hindi na napigilan ang pagdulo ng mga luha niya. Dumidilim na. Hindi ko alam kung dahil uulan o talagang gumagabi na. Kinain na kami ng mga kwento ni Lolo Ben. Isang malungkot na love story, pero marami akong natutunan. Tumingin siya sa amin ni Maxine. Daan-daan niyang pinatong ang mga kamay niya sa mesa. Never make the same mistakes I did. If you found love, keep it. Hold on to it. No matter what the cost. Never care about what the world would say. Because you found your world in each other. Dumating pa maya-maya ang restaurant staff kasama ang caregiver ni Lolo. Oras na raw ng pag-inom niya ng gamot. Nagpaalam sa amin si Lolo Ben. Nagulat kami ni Maxine sa mga nangyari at nagdesisyon na bumalik na sa kwarto at magpa-room service na lang ng hapunan. Matapos kong maligo ay nakita kong nakahiga si Maxine sa kama. Nanunood ng TV na nasa kanyang paanan. Nabusog ka ba sa dinner? Parang konti nakain mo, tanong niya. Busog naman, may sarap yung sabaw. Tatawag ako sa front desk, hihingi ako ng extra blanket para dyan ako sa lapag mahihiga. Ano? Ang lapad ng kama eh. Tabi na lang tayo. Besides, ano pa bang gagawin mo sa akin na hindi ko papayagan? Nakangiti siyang umayos, tanghiga at inimbitahan akong tumabi na sa kanya. Thank you ha. San? Tanong ko. Sa experience na to. Hindi lapat ang pagkakahiga namin dahil nga nanunood pa kami ng TV. Medyo mataas ang unan kaya halos nakasandal na ang ulo ko sa headboard ng kama. Si Maxine naman dahil maliit hanggang balikat ko lang ang ulo. Ang sadong story ni Lolo, no? Wika ni Maxine. Well, nangyayari talaga yung mga ganun. Kung ikaw yun, would you rather go with a girl or magpapaiwan ka dito for your duty? Mahirap na desisyon yun. But I think I would go with a girl. Ikaw? Ang tagal sumagot ni Maxine. Hinayaan ko lang. Mamaya-maya pa, napansin ko ang pagbigat ng ulo niya sa balikat ko. Sinilip ko ang maamo niyang mukha. Nakatulog na pala. Napagod siguro. Masaya ang naging guided tour namin ng sumunod na umaga. Para sa isang katulad kong history geek, ang dami kong natutunan at mas naging interesado ako na mag-aral tungkol sa World War II. Makulimlim pa rin ang langit. May konting ambon, pero sabi sa TV kaninang umaga, baka daw umulan ngayon sa Metro Manila. Ewan ko kung matadamay kami. Bumalik kami sa kwarto after lunch para magpahinga sandali.
Tuwang-tuwa si Maxine sa mga kuha niya sa dala naming digicam. Pero wala tayong picture na magkasama Byron. Sino naman kukuha sa atin? Nakaupo ako noon sa kama at nakatalikod sa kanya. Bigla siyang pumasan sa akin. Inunat ang kanyang kamay na may hawak ng kamera at kumuha ng picture. O, kita mo? Sakto. Galing ko, no? Pinakita niya sa akin ang picture. Magkadikit ang mukha namin at nakabalot ang braso niya sa leeg at balikat ko. Nakangiti kaming parehas. Cute nga. Labas tayo. Maganda dun sa may garden. Malapit lang dito. Sige na. Hindi naman mainit, oh. Sige. Sabi mo eh. Tahimik ang paligid sa isa sa maraming garden sa isla. Tanawang dagat at luntian ang damong pumapalot sa lupa. May ilang mga puno at may mga upuan sa gilid. Walang masyadong tao. Karamihan siguro ng tourist ay nasa guided tour pa. Naupo ako sa isang bench malapit sa isang estatwa ng sundalong may hawak na baril at pang-araro. Ang corny mo naman, dito ka maupo, wika ni Maxine. Inaya niya ako na maupo sa ground mismo ng garden. Walang ganito sa Maynila. Sulitin na natin. Tumabi ako sa kanya. Parehas kaming nakaharap sa gawin ng dagat. Hindi ka ba hinahanap sa inyo? Tanong niya. Hindi. Nakausap ko naman si nanay kahapon. Tsaka nag-text din ako dun sa barkada ko na may sari-sari store sa amin. Sabi ko dalan lagi ng almusal sila nanay at babayaran ko na lang pag-uwi ko. Alam mo, ang bait mo. Responsable. Tsaka may drive ka to improve yung buhay mo. Buhay namin ng pamilya ko, ate. Lahat ng pangarap ko kasama sila. Gusto kong maging magaling na engineer, magkatrabaho ng maganda, tapos mabigyan ng magandang buhay yung nanay at tatay ko, tsaka yung magiging pamilya ko. Yan yung sinayang ni Jay nung maghiwalay kayo. Makakahanap din ng iba yun na mas okay kesa sa akin. Ikaw, ate, anong pangarap mo? Tanong ko. Of course, gusto kong maging successful sa karir ko. The world gave me a ton of pressure. Yan yung mahirap pag marami kang academic awards. Akala nila, kaya mo lahat. Matalino si Maxine. Laging top of her class mula elementary hanggang college. May bahagyang ambon kaming naramdaman pero hindi naman ganun kalakas kaya hindi kami natinag sa kinauupuan namin. Gusto ko rin magkapamilya syempre pag nakita ko na yung para sa akin or pag nakita na niya ako. Makikita mo din yan, ate. Hindi ka naman mahirap mahalin eh. You're sweet. May sense ka usap. Tsaka nakita ko naman kung paano mo alagaan si Jane. You care for the people you love. And that makes you a person that is so easy to fall in love with. Sus, may nangyari nga sa atin habang kayo ni Jane. Paano mo naman nasabing mabuti akong ate? One action does not define who you are. Nakita ko kung paano mo inalagaan si Jane. Nakikita ko kung gaano mo siya kamahal. Ako ang dapat sisihin kung bakit nangyari ang lahat ng yun. Medyo lumalakas ang ambon, ngunit mas importante ang pinag-uusapan namin kaya hindi halos namin to napansin. Bakit kasi ang komplikado, diba? Tumingin ako sa kanya. Do you think, in an alternate universe, where everything else is ideal, at kung ako kaya ang una mong nakilala kaysa kay Jane, meron kayang tayo ngayon? Patuloy ang paglakas ng ulan. Ngunit huli na para paalisin kami sa kinauupuan namin. Malalim na ang usapan at may mga salita ng matagal-tagal nang itinatago na dapat nang bitawan. Inilapad ko ang mukha ko sa kanya at pinunasan ng kamay ko ang basa niyang mukha. I love you, no matter what universe we are in. Kusa nang naglapat ang aming mga labi. Kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan, ang pagdaloy ng kuryente sa aming katawan, dala ng unang halik. First kiss. Napapikit siya at idinikit ang noo niya sa akin. I love you, Byron. Hindi na ako sumagot at hinilikan ko siya ulit.
Ramdam ko ang init ng kanyang hininga. Hinawakan niya ako sa mukha at lalo pang idiniin ang labi niya sa akin. Napatumba ako sa damuhan at sumunod siyang sumamba sa akin. Hindi pa rin naglalayo ang aming mga labi at unti-unti kaming nagiging agresibo sa isa't isa. Nakarinig kami ng busina ng tram at bigla siyang kumalas sa akin at hinanap kung saan yun ang gagaling. Napanghiti ako. O bakit ka nakangiti? Wala talagang tatalo sa first kiss, no? Yes, and this one is epic. Balik na tayo sa kwarto? Sabi ko. Umakbay ako sa kanya habang naglalakad kami sa ilalim ng ulan. Hindi naman ako napahiya sa pag-akbay at inilagay niya ang kanyang kamay sa aking bewang. Welcome to Miss Kali Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang maiksing story na ibabahagi ko muna sa inyo. Ako si Eileen. Kasalukuyan ako ang nagtatrabaho sa isang ospital dito sa Negros Occidental bilang isang nurse. Ulilang lubos na ako kaya sariling sikap ko na lamang. Aral sa umaga at trabaho sa gabi noong panahong nag-aaral pa lamang ako. Lingid naman marahil sa karamihan na mahal talaga ang matrikula sa kolehiyo, lalo na sa kursong kinuha ko. Laking pasasalamat ko na lamang na mayroon akong kaibigang tumutulong sa akin. Simula bata, magkasama na kami ni Kevin. Wala na tong ama gaya ko. Ayon sa kanya, ang kanyang ama ay may iba ng pamilya at ni minsan hindi pa niya yon nakikita at nakikilala. Tanging ang ina niya na lamang ang nagtataguyod sa kanya. At sa tulong ng kanyang mga tiyo at tiya, nakapagtapos siya sa kolehiyo sa kursong Mechanical Engineering. Sa ngayon, nagtatrabaho na siya sa ibang bansa. Ako naman ay tuloy lamang ang buhay ng panahong yun. Aral sa umaga at trabaho sa club tuwing gabi. Tama, sa club ako nagtatrabaho para pangtustos sa aking gastusin, sa pagkain at sa paaralan. Isa akong waitress sa club at doon ko rin nakilala si Kristan na naging karelasyon ko. 40 anyos at isang propesor sa universidad na pinapasukan ko. Mayaman, matipuno, maayos, madamit. At kung titingnan si Kristan, hindi mapaghahalata ang kalahati ang edad dito sa akin. Si Kristan ang nagbayad ng aking matrikula ng panahong walang-wala ako. Yun marahil ang dahilan kung kaya sa huli pumayag na rin akong maging karelasyon niya. Kahit pamalayo ang agwat namin sa isa't isa. Anong oras ang uwi mo? Tanong dito sa akin. Nagsiserve ako ng araw na yon sa table nila ng mga kaibigan niya. Mabilis kong inilapag sa kanilang lamesa ang mga alak na inumin bago siya sinenyosan na sa labas kami mag-usap. Tago sa publiko ang aming relasyon, lalo pat isa siyang propesor, habang ako naman ay estudyante sa eskwelahang pinagtatrabahuhan niya. Sabay ka na matulog mamaya. Aniya, sinubukan akong hawakan Kristan. Ngunit mabilis kong nilayo ang sarili ko sa kanya dahil baka may makakita sa amin. Wala ka namang pasok bukas. Aniya pa. Minsan, hindi pa ako nakatungtong sa kanyang tahanan. Ganon rin siya sa akin. Mag-isa lamang siya sa kanyang condo unit dahil hiwalay na siya sa kanyang ikalawang asawa kamakailan lang. Natatakot din akong may mangyari sa amin. Gusto ko sana kasi ay kasal muna bago ko isuko ang katawan ko sa kanya. Masama ang tingin na pinupukol ko sa kanya, sa takot na baka mahuli kami. Alam mo naman ang rules natin, di ba? Mababang boses sa saad ko sa kanya. Galit ka? Tanong pa niya. Hindi. Sinisigurado ko lang naman na hindi tayo mahuhuli. Alam mo naman siguro ang mangyayari kapag
may nakaalam ng relasyon natin. Mawawalan ka ng trabaho. At ako, mapapatalisik ako sa universidad. Okay, fine. Sa bahay tayo mag-usap. Umiling ako. Hindi. Umuwi ka na. Hindi ako matutulog sa kondo mo. Hindi siya umimik kaya tinalikuran ko na siya. Ito madalas ang napagtatalunan namin. Masyado kasi siyang agresibo. At ako naman ay ilang beses nang muntik madala sa kanyang mga kapiliwan. Akala ko tuluyan na siyang umalis, pero hinintay ako nito hanggang sa matapos ang aking trabaho. Pinagbuksan niya ako ng kanyang kotse. Magpapahatid sana ako sa bahay, pero sa condo unit niya ako dinala. Mag-uusap tayo. Mautoridad niyang saan. Hinila ako ni Kristan sa kanyang silid. Nagpatianod na lamang ako. Mag-uusap kami pero bakit sa kwarto pa? Kung pwede naman sa sala or sa dining area. Galit ka ba? Inalis niya ang kanyang coat, kasunod ang kanyang necktie. Nagsimula na rin siyang magtanggal ng botones sa kanyang polo shirt. Mariin akong napalunok nang bumagsak ang aking tingin sa kanyang matipunong pangangatawan. Ngayon, alam kong hindi lamang ito basta pag-uusap. Kristan, anong ginagawa mo? Nauutal kong tanong. Nablangko na ako sa mga nakikita, lalo na at tanging boxer na lamang ang suot niya. Ang lakas ng tahip ng aking puso. Hindi ito magkamayaw na para bang may libo-libong mga kabayo na gustong kumawala. Mag-uusap lang tayo, Anya. Lumapit siya sa akin at sinubukan akong halikan, na mabilis ko namang iniwasan. Natatakot ka ba? Tumango ako. Totoo namang natatakot ako. Dahil kung may mangyari man, ito ang una ko at siya ang makakauna sa akin. Ipinulupot niya ang kanyang braso sa aking bewang bago niya haplusin ang aking likuran. Tila'y pinapahiwatig na wala akong dapat na ipangamba. Pinagpapawisan ako at biglang nag-init ang aking pakiramdam kahit na malakas ang aircon sa loob ng silid. Bago sa akin ang aking pakiramdam na to na siyang ikinakabahala ko. Dahil sa lapit namin sa isa't isa, ramdam na ramdam ko ang bukol sa harapan ng kanyang boxer shorts. Mapungay ang mata ni Kristan nang muling tumitig sa mukha ko. Ito ang titig na nagsusumamo at humihingi ng permiso. Gusto ko mag-stick sa paniniwala na kasal muna bago ang lahat, ngunit sa huli, nadala pa rin ako sa tukso. Tumango ako bilang tugon na pumapayag ako. Walang pagdadalawang isip na inihiga ako ni Kristan sa kanyang malambot na kama. Naramdaman ko na rin ang pag-haplos ng malamig na hangin sa aking balat nang magsimula na siyang tanggalin ang aking mga suot. Damang-dama ko ang malalim niyang paghinga. Ganon din ang paghinga ko. At ang araw na yun nga, hinayaan ko ang aking sarili na sakupin ng kapusukan. Mabilis dumapo ang labi ni Kristan sa aking katawan. Mula labi, pababa at bumaba pa. Hanggang sa tuluyan niyang ibukas ang aking mga hita. Ramdam ko ang gigil niya ng mga oras na yun. Ngunit sa kabila nun ay hindi niya ako hinayaang masaktan. Sa puntong yun ay napayakap na lang ako ng mahigpit sa kanya. Nang matamasa ako ang pag-iisa ng aming katawan. Tuluyan akong nawala sa sarili. Ramdam ko ang matinding paguga ng kama. Hinayaan ko siyang magpakasasa sa akin. Wala akong magawa kundi iiyaw ang pangalan niya. Nang gabing yun, makailang ulit niya akong dinala sa rurok ng kaligayahan. At nang matapos nga, ay kapwa pa kami hinihingal. Sa kauna-unahang pagkakataon, ibinigay ko ang aking sarili. Sa loob ng ilang buwan ay naging maayos naman ang relasyon namin. Hindi na nga nasundan ng ganoong tagpo. Hindi sa ayaw ko, sa kadahilan ng nalaman kong buntis ang asawa ni Kristan, kung kaya't nagparaya ko.
Mahal ko man siya ngunit hindi sapat ang pagmamahal ko para tanggalan ko ng karapatan ang bata na makilala ang kanyang ama. Basta ko na lamang na iniwasan at iniwan si Kristan nang sabihin sa akin ng dati niyang asawa na buntis siya sa anak ni Kristan. Nag-transfer na rin ako sa ibang paaralan. Nagpakalayo-layo at lahat ng mga taong may koneksyon sa kanya ay nilayuan ko rin. Si Kevin naman ay nakauwi na galing ibang bansa. Nagtapat siya ng nararamdaman sa akin. Ilang buwan na nanligaw to at sa huli ay sa kasalan din na uwi. Ang sabi ni Kevin, a-attend daw ang kanyang ama sa aming kasal. Bukas na ang kasal. Bago ang kasal namin bukas, nagpadispedida muna kami dahil gusto ngang makita ni Kevin ang kanyang tatay. At syempre, maging ako rin ay excited para sa kanya. Nakaupo kami ngayon sa sala. Hawak ni Kevin ang nanlalamig at pinagpapawisan kong kamay. Nakarating na ang kanyang tinutukoy na ama at katapat na namin ito ngayon. Hindi ko inaasahang ang amang tinutukoy ni Kevin ay ang dati kong kasintahan na si Kristan. Ang taong basta ko na lamang iniwan. Bumaling si Kevin sa akin. Ayos ka lang? Nababahalang tanong niya nang mapansin ang pagiging balisa ko. Hindi ko alam kung saan ibabaling ang mata. Dahil sa tuwing magkakatapat ang paningin namin ng kanyang ama, mabilis na bumabalik ang alaala namin. Tumango na lamang ako. Okay lang ako. Pinilit kong umiti at sabay baling sa harapan sa pwesto ni Kristan. Ang aking ipinagtataka lamang kung nasaan ang asawa nito. Bakit hindi niya kasama? Pa? Si Eileen. Magiging misis ko na po. Lumipad ang tingin ni Kevin sa akin. Mahal, si Papa nga pala. Pagpapakilala pa niya sa kanyang tatay. Kung alam lang sana ni Kevin na hindi na niya dapat pa tong gawin dahil mas lubusan ko pang kilala ang kanyang ama kumpara sa pagkakakilala niya rito. Inilahad ni Kristan ang kanyang palad. Labag man sa loob, kabado at balisa, pinilit kong abutin ang kanyang palad at makipagkamay ng kaswal. Excuse lang, sabi ko at mabilis na binitawan ng kamay ni Kristan. Mabilis akong nagtungo sa banyo at nagkilamos. Sinadya akong tagalan ng paglabas sa banyo para hindi ko na maabutan pa si Kristan kung sakali. Ngunit nagkamali ako. Dahil lang subukan kong buksan ang pintuan, ang figura agad ni Kristan ang bumungad sa akin. Ang lakas ng tahip ng aking puso. Naging doble pa ang aking kaba nang bigla na lamang ako nitong hilahin papasok sa banyo. Walang pagdadalawang isip na sinakop niya ang aking labi. Alam kong malito. Ngunit dahil sa pananabik sa kanya, hindi ko na rin mapigilang tumugon. Mabilis ang naging galaw naming dalawa. Basta napansin ko na lamang, nakapwa wala na kaming suot. Sabik sa isa't isa at tila ba alam na namin kung ano ang susunod na gagawin. Mabilis niya akong idiniin sa padera, tsaka itinaas ang aking isang binti. At sa isang iglap lang, napakapit ako ng maigpit sa kanyang braso nang muli kong matamasa ang pag-iisa naming dalawa. Nais kong humiyaw. Nais kong pakawala ng aking sabik na boses. Ngunit dahil sa takot na mahuli kami ni Kevin sa aming kataksilan, ay napakagatlabi na lang ako bilang pagpigil sa aking boses. Lumipas ang ilang minuto, ay bigla akong nagising sa katotohanan. Mariin akong napapikit. Mabilis kong inilayo ang sarili ko sa ama ng aking magiging asawa. Nagtaka pa si Kristan sa naging akto ko. Bakit basta mo na lang akong iniwan? Anya na marahil ang tinutukoy ay ang bigla ko na lamang pagkawala sa buhay niya. Muli niya akong hinila pabalik sa kanya at muling iniangat ang aking binti para muli naming ituloy ang aming nasimulan. Buntis ang asawa mo. Ang misis mo mismo ang nagsabi sa akin. Ayokong makasira ng pamilya. Tugon ko.
Wala ako sa lugar para tanggalan ng bata ng karapatan na makilala at makita ang kanyang ama. Hindi totoo ang sinabi niya. Tugon nito. Nakaramdam ako ng kirot sa puso. Kung sakali bang hindi ako nagpatinag at hindi ako mabilis naniwala ay kami pa rin. Hindi man yon totoo o gawa-gawa lamang ng kanyang asawa, ay huli na ang lahat. Dahil ikakasal na ako. Ikakasal na ako sa kanyang anak. Nasa ganoon kaming tagpo na may biglang kumatok. May ina akong itinulak sa kristan. Ngunit dahil mas malakas siya, hindi ito natinag. Nanatili siyang nakadikit sa akin at hindi nagpaawat sa pagpapakasasa. Mahal, nasa banyo ka pa ba? Narinig kong boses ni Kevin. Oo, naliligo lang. Hintayin mo na lang ako sa sala. Nauutal kong tugon. Hindi ako mapakali sa panggigigil ni Kristan sa akin. Nilulong niya ako sa kakaibang alapaap. Tsaka pa lamang naawat si Kristan nang kapwa na namin maabot ang rurok. Hindi ko na rin narinig pa ang boses ni Kevin, maging ang pagkatok. Marahil hinintay na lang ako nito sa sala. Huwag mo na lamang banggitin din ang kung ano mang naging relasyon natin dati at kung ano man ang naganap sa pagitan nating dalawa ngayon. Matagal kaming nagkahiwalay ni Kevin at gusto kong magpakaama sa kanya. Tumango ako kay Kristan. This will be the last. Tugon ko. Ayoko na rin magtaksil pa kay Kevin. Bago ko siya palabasin ng banyo, sinigurado ko munang walang makakakita sa kanya. At walang kahit sino ang makakaalam ng ginawa namin. Tuluyan siyang lumisan, dala ang aking underwear. Tanda ng huli naming pananabik sa isa't isa. Hindi ko alam kung dapat ba akong masiyahan o hindi. Dahil nang ginawa namin ang bagay na yun, nang muli kong ibigay ang aking sarili sa kanya, ay walang pagsisising na mayani sa akin. Sa ngayon, masaya ako sa aking pamilya. Isa na akong nanay sa 2 anak namin ni Kevin. Kasalukuyang isang nurse. Si Kevin naman ay nagtatrabaho pa rin sa labas ng bansa. Pinutol ko na ang aking kaugnayan sa kanyang tatay. Gusto kong mag-focus sa pamilyang binubuo namin ni Kevin kahit malayo kami sa isa't isa. Nasayang man ang pagmamahal namin ni Kristan dahil sa kasinungalingan ng kanyang asawa, ngunit sa pagkakataong to, hindi ko nasasayangin pa ang pagmamahal ni Kevin. Kung ano man ang nakalipas sa amin ni Kristan, ay ibinaon ko na yun. Hanggang alaala na lamang yun ng aking kahapon. Alam kong walang dapat sikretong namamagitan sa aming mag-asawa. Ngunit mas naisin ko na lamang na hindi na malaman pa ni Kevin ang naging papel ko dati sa buhay ng kanyang ama. Hanggang dito na lang po ang aking istorya. Naway kapulutan ninyo ito ng aral. Ako po ulit si Aileen at ito ang aking kwento.